pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Thank God it's Friday. Napakasarap po na tapusin ang masayang linggong ito, no? Ng isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ng kanyang Lifestyle Medicine Department. Ito po ang ating Adventist Med Facebook Live. At ngayong araw pong ito ay tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa ika-91 anibersaryo, no, ng ating institusyon, ng ating hospital, tayo ay magkakasama-sama. Tatapusin natin ito in a very good spirit and hopeful spirit. Sabi nga ng ating Pangulo kanina, ang ating Presidente, Dr. Bibli Macaya. Kaya po kayong lahat ay aming wine-welcome dito sa ating programa ngayong umaga. Saan man kayo naaabot, ay nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Panginoon, maraming pasalamat po sa inyong kabutihan, kadakilaan, at walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong ipinaranas na mga pagpapala sa institusyong ito, na kami ngayon ay magtatapos ng aming week-long celebration ng aming 91st anniversary. At sa aming pong gagawing talakayan ngayon, nawa mas lalo kaming mapalakas nito sa aming mga relasyon sa iyo at sa aming pananampalataya, lalo tigid sa aming commitment sa patuloy na paglilingkod sa aming mga pasyente at sa lahat ng aming mga naaabot sa broadcast na ito. Ang inyo pong pakikisama ang aming hinihiling at nawa maging pagpapala po ito aming ibabahagi ngayon sa lahat ng mararating nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan nga po, atin itong tatapusin sa pamamagitan po ng isang napakagandang usapan. At yan po, nakikita ninyo sa inyong screen. Growing spiritually amidst the changes brought by this crisis. Wow. Sino ba naman ang hindi naapektuhan itong crisis na to, no? Naalala ko, sabi nung isang kausap ko, pati nga daw yung tagagawa ng kabaong pastor, naapektuhan din. Kasi humina rin ang kita niya. Imbis na lumakas ay humina dahil may cremation na. Wala nang kabaong, no? Kaya wala pong sino man sa balat ng lupa ang hindi naapektuhan ng crisis na ito, no? At makakasama po natin at sasamahan tayo dito sa napakagandang talakayang ito. Isa sa ating mga chaplains dito po sa Adventist Medical Center Manila. Siya po ay walang iba kundi si Pastor Lowell Arquizo or Chaplain Lowell ng ating pong ospital. Magandang umaga sa iyo, Pastor. Magandang umaga po, Sir Wilson. Maraming salamat sa isang pagkakataon muli na makapagbahagi ng magagandang salita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kapatiran, latigit po sa ating panahon ngayon. Ayan. Sapagkat tunay po, ang lifestyle medicine is a holistic approach, no? Kaya ngayong ngayong oras pong ito, ang ating bibigyang diin ay ang ating spiritual aspect, no, ng ating buhay, ng ating pagkatao, ng ating lifestyle. So ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Lowell kung ano po itong growing spiritually amidst the changes brought by this crisis. Okay. Mga kapatid, hindi po natin may pagtanggi na talagang may mga nagbago sa atin simula nang dumating po ang pandemic or ang crisis na ito. I'm not only referring about pandemic o COVID-19, kundi pati rin sa mga bagyong dumating sa ating mga kapatiran sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, paano ba tayo ayon sa mga pagbabagong ito? Sabi po sa isang quotation ni William Critch, change is one constant in our lives. But that doesn't make it easy. So ang pagbabago talagang nangyayari sa ating mga buhay. Minsan ito po ay hindi lamang dumadating ng madali. May mga pagkakataon na ito ay dumadating ng talagang hindi madaling tanggapin. Another thing is, any change, even a change for the better, always accompanied by discomfort. So mayroon talagang hindi
magandang pangyayari sa atin mga kapatid, ang mga pagbabagong dumadating. Kahit ito po ay pagbabago ng nakakabuti. So paano ba tayo bilang society, bilang alagad ng Panginoong Diyos, paano ba tayo nakiki-respond o paano ba ang ating response sa mga pagbabagong ito na dala ng crisis or ng pandemic? Na kung saan ay atin din pong ma-connect kung paano po ito nagpapalago sa ating mga spiritual na pamumuhay sa kabila ng mga pagbabagong dala ng pandemic na ito o ng crisis na ito. I will be sharing to you some of the things na pwede po nating gawin na sa kabila ng mga pagbabago, sa kabila ng mga crisis, ay patuloy pa rin tayong lalago sa ating mga spiritual na mga pamumuhay. Una, kapag may crisis na dumarating mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo dapat relax. But instead, we need to do something. Doing something worthwhile, doing something valuable, and by doing this, it will heighten our spiritual life. Dapat tayo gumawa ng mga bagay na nakakabuti. Mga bagay na magpapalago din po sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi maraming nawala sa atin simula nung pumasok yung pandemic. Nawala ang pagsisimba, di ba? Nawala yung ating mga social life, mga social or spiritual gathering. So maraming naapektuhan, maraming nawala sa ating buhay. So kapag tayo'y, kumbaga, hinayaan na natin na mawala yon at tumigil din po tayo sa paggawa, ang ating spiritual na pamumuhay ay maring bumaba din or humina. Kaya kailangan natin gumawa. Concentrate on tasks and items that bring fulfillment and increase joy and peace, particularly those that grow your spiritual life, rather than merely doing activities to fill the time. Hindi lamang na gagawa ka ng mga bagay-bagay na para lang may, kumbaga, pampalipas oras. Dapat yung gagawin natin ng mga bagay yung magpapalago sa ating buhay spiritual, magbibigay sa atin ng kaligayahan at ng fulfillment. And then we must concentrate on where the divine longs for you to serve. Ating tingnan kung ano ba ang gusto or nais ng Panginoong Diyos na ating gawin sa panahong ito. And that will be the most effective work we can do during this crisis. We need to do something. Huwag kang magpahayahay. Dapat kay gumawa ng mga bagay na magpapalago lalo sa ating spiritual na pamumuhay. Pangalawa, we need to view crisis as an opportunity rather than a challenge. Ito'y mahirap. Ito'y talagang challenge na paano natin tingnan ang crisis na opportunity. Kung talagang lubhang apektuhan tayo mga kapatid, alam po natin, kagaya ng nabanggit ni Sir Wilson, na walang sino man sa atin naging exempted sa epekto, sa pagbabago ng dulot ng crisis o ng pandemic na ito. Lahat po tayo mga kaibigan ay naapektuhan. Atin naman nakikita sa ating komunidad, sa ating kapaligiran on how we are being affected by this crisis or pandemic. Minsan sa ating buhay, di ba? Kapag tayo'y pinakitaan ng baso na meron lamang kalahating laman ng tubig, doon natin malalaman kung paano po tayo tumitingin sa isang pagkakataon o sa isang circumstance. May iba na ang tingin sa isang baso na ang laman ay kalahating tubig, sabi nila ay half empty. May iba naman ay half full. So, doon ay nababase kung ano pong ating pagtingin. So, it changes or changing one's perspective kapag ating tingnan mga kaibigan kung ang baso ay half empty or half full. Another age goes, a person's perception is his or her reality. Kung ano yung inyong pananaw, ay ganoon talaga ang inyong pamumuhay o kung ganoon talaga. Sometimes change can be tilted toward a silver lining and that things aren't as bad as they seem to be. Minsan mga kapatid, ang crisis, kapag ating tingnan na talagang masama ang dating sa atin, talagang ito po'y masama talaga. Subalit kung ating tingnan ang crisis bilang isang oportunidad, then we can find things to make this crisis as an opportunity sa ating mga buhay. May isang kwento ng isang businessman na nasunugan siya ng laboratory. So,
maraming nawala sa kanya, lahat ng kanyang mga equipments, mga gamit sa laboratory ay talagang nawala. Subalit hindi niya po ito tiningnan bilang isang challenge o isang crisis. Sabi niya at least yung mga pagkakamali doon sa laboratory ay nawala rin. So he sees that circumstances ay talagang maganda. Hindi siya challenge o hindi siya problema na dumating sa kanyang buhay. One way to prepare for the best or worst case scenario is to see the opportunities amid the challenges. And if crisis is seen as an opportunity, then look for the opportunities that may come to you. Tingnan po natin, baguhin po natin ang ating view when we talk of crisis. We must see it as an opportunity, not as a challenge. Kasi pag ating tingnan siya na bilang pagpapala o bilang oportunidad, then we can find ways upang magiging talagang oportunidad ang crisis na dumating sa ating mga buhay. Do you have something to say, Sir Wilson? Yan po, tunay po yan, Pastor, dahil sa tinagal-tagal na natin, halos magwawalong buwan o magsasyam na buwan na dito sa ganitong sitwasyon, no? Marami tayong naririnig. Meron isang matanda, sabi, humihina na raw yung kanyang pananampalataya dahil hindi na siya nakakasimba. No? So, kahit daw anong gawin niyang dasal sa bahay, Bible study, basa ng Biblia, makinig sa mga online na kung ano-anong online dyan, ay iba rin daw talaga yung mapupunta ka sa simbahan at talagang meron daw epekto, no? So talaga pong masasabi natin pagka minsan matatanda na yan, mahirap na yan turuan, minsan kailangan pag pinaalis mo yan, nasa simbahan na, pauuwiin mo, ay sasama lalo ang loob yan, ano? So talaga pong yung perspective, yung iyong pananaw ay talagang napakalaki po ng epekto sa ating magiging reaksyon. Lalo tigit meron na tayong tinatawag na new normal, or next normal. Sa bagong normal, no? Kagabi kasama kaming mag-asawa. Sabi niya sa akin, Daddy, parang ito na nga talaga ang new normal. Malungkot. Naglalakad kami sa Mall of Asia ay talagang ito na siguro yung new normal hanggang next year ganito na ang sitwasyon dito Hindi sa pa makakasama baby, no? Anyway, so kailangan natin talagang baguhin ang ating pananaw, perspective sa mga bagay na ito upang kahit sa ganon ay patuloy pa rin ang ating paglago. Hindi tayo magiging stagnant or maghihina ang ating pananampalataya. Another thing mga kapatid na dapat nating gawin to make our spiritual life grow amid the changes, we must look for the good that you can do to others. Ano ba ang pwede mong magawa sa iyong kapwa sa mga panahong ito? Think about small acts that you can do to brighten someone else's day. Kailangan tayo mag-isip ng mga bagay-bagay, kahit maliit lang na mga bagay, na magpapagaan din o magpapaliwanag din ng mga araw o mga buhay ng ating mga kapatid o mga kaibigan. Mga taong sabi natin na mas higit pang naapektuhan sa atin. We must find or look for things or good things na ating dapat magawa para sa kanila. Every drop of water, sabi pa nga ng isang salita, every drop of water makes an ocean when added together. So ang mga maliliit na mga bagay-bagay na ating ginagawa sa ating kapwa, kapag ito po ay kumbaga dumadating sa kanila, maaaring sa atin ay maliit lang ito, pero sa kanila, napakalaking bagay na mga kapatid. Yes. Naalala ko, Pastor, nung wala pang pandemya, wala pa tong crisis na to, I took it for myself, as a challenge na, at the end of the day, mag-iisip ako na, did I make somebody smile today? O mayroon ba ako napangiti nung araw na ito? So, noon yun, nung wala pang pandemya. Pero ngayong may pandemya, sabi ko parang kailangan ko seryosohin yun, Kailangan kong, kasi sa dami ng ating iniisip, mga anxiety, mga stress, mga depression na yan, nandyan na, ay makapagpangiti ka nga lang talaga ng isa, ay malaking bagay na yun. Tama. Kasi sabi nga, you might be ikaw lang siguro yung nakapagpangiti sa kanya sa araw na yon, or sabi pa nung iba ay you might be the answer to his or her prayers, na nakausap mo siya, at nung nakausap mo siya ay
imbes na bumigat lalo yung kanyang pakiramdam, yung mga iniisip niya, yung kanyang mga pasanin, ay gumaan nung nakausap mo. No? Kasi may mga taong gano'n eh. Pag nakausap mo, lalo kang namumblema, lalo kang nadadown. No? So, napakaganda po nitong you make somebody smile. Kasi talaga sa ngayon, Sir Wilson, ay halos lahat ay apektado eh. So, kailangan ng isang tao, o kailangan tayo bilang agents of smile sa mga panahong ito sa ating mga kapatid, mga kaibigan na lubhang naapektuhan ng crisis na ito. Okay. So we must not stop thinking of good things na ating pwedeng magawa sa ating mga kapwa o sa ating mga kaibigan. Another thing, we must look for ways to grow and learn. Hindi porkit na natigil na ang pagsasamba, natigil na ang mga social gathering or spiritual gathering ay titigil na rin tayo. Di ba? During this time, some families are joining faith services through online streaming and others are attending drive-in services. Alam nyo, Sir Wilson, like, ngayon lang natin nalaman na pwede palang mag-worship tayo ng may family kahit sa ibang bansa at kahit sa lugar sa ating mundo. Hindi natin ito naranasan nung walang pandemic. Tama. Di ba? We are only focusing on church services, kung saan tayo na miyembro ng iglesia, doon tayo magsisimba lamang. Pero nung mayroong pandemic, na-open ang ating mind, ang ating mga isip na pwede palang magsimba ang isang pamilya, isang clan na sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Like last Saturday, I speak in a service of a clan na may iba galing sa Cebu, may iba galing dito sa Caloocan, sa Bukawi, may iba galing sa ibang bansa. So, there's a lot of ways na pwede natin gawin, mga kapatid, na kahit sa panahong ito, kahit sa pagbabago na dala ng panahong ito, ay we can still grow and learn spiritually. So na yan, Pastor, meron nga isang pamilya, yung kanilang mga magulang nasa Middle East. Tapos yung isang anak nandito sa Pasay, isang anak nandun sa diyan sa may bandang Maynila, and then meron kamag-anak sa Pampanga. Talagang everyday nagpo-post sila ng family devotion nila or family worship nila na tinatawag. Na gabi-gabi sila ay nagsasama-sama sa Zoom para sama-sama silang manalangin, mag-awitan, at mag-aral ng Biblia. So, na hindi pwedeng magawa yun noon. Parang ngayon lang natin naisip na pwede palang gawin siya ngayon. So, ibig sabihin, maraming mga paraan, maraming mga bagay na pwede pa natin gawin upang patuloy pa rin tayong lumago kahit sa mga pagbabago na dulot ng crisis o ng pandemic na ito, mga kapatid. We must only search or look for ways to learn and grow upang hindi po tayo magiging bansot sa ating pananampalataya, subalit magiging mas lalo pa tayong lumago sa ating mga spiritual na mga pamumuhay, mga kaibigan. Siguro bago tayo magpatuloy, Pastor, ay batiin muna natin itong ating mga nakatutok. At kayo po na mga nakasubaybay ngayon, pwede rin kayong mag-share. Ano yung mga magagandang habits or magaganda ninyong ginagawa na ngayon na nade-develop, no? At nakita nyo, nagkaroon kayo ng growth, ng paglago. No? Siguro i-share nyo po dito sa ating comment section para ma-inspire naman din yung iba. Baka hindi pa nagagawa nung iba yun. Magsasyam na buwan na po tayo, pero maganda pong ibahagi natin. Gusto natin batiin si Ma'am Cortez Florame, si Ma'am Marilyn Macasadya, ito, mga suki natin to. Si Ma'am Lemar Nariakam, top fan. Si Doc Linda, sabi niya, thank you, Pastor Lowell. Napaka-importante din sa buhay ang ating spiritual health para maging maganda ang ating physical health. And then si Sari Tatlong Hari, watching from Australia. Wow. Kita mo yan, no? And then si Ma'am Miriam Ildefonso. Marami po salamat sa inyong pagtutok. Nawa po, i-share niyo po ito at i-watch party para marami po tayong maabot na mga buhay at mga tagapakinig. Okay. Sige po, Pastor. So, and the other thing, mga kapatid, upang natin dapat gawin ay we must consider the ways that we use our time alone. Paano ba natin ginagamit ang ating mga panahon kapag tayo po ay nag-iisa lamang? Or tinatawag natin mga alone time or me time.
Ano bang ating ginagawa sa mga panahong iyon? Now is the time to stay focused on spiritual disciplines in our lives, such as prayer and meditation or Bible reading. Although the challenge ngayon sa atin, mga kapatid, kasi we are now more exposed in social media, more exposed in internet. Baka naapektuhan na rin ang ating mga panahon sa pagbabasa ng ating mga Biblia or sa panahon natin sa ating Panginoon. Nawa ay sa kabila ng ating kumbaga yung modern na pamamaraan ngayon ng ating pamumuhay. Like sabi na iba ay we are now in the internet time. Na halos na lang ay bawat panahon ang tao ay tumitingin sa internet or gumagamit ng internet o tumitingin sa ating mga gadgets. Naway ito'y hindi magbigay epekto sa ating personal na komunikasyon, sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Bagkus ay mas lalo pa tayo magkaroon ng maraming panahon. Kasi wala nang gathering, wala nang malaking mga gathering sa ngayon. So, mas lalo tayong magkaroon ng personal time sa ating Panginoon, mga kapatid. And we must use it by praying and meditation or reading God's Word. We know that prayer is the way to connect to God. And this time of distancing oneself from people and events gives us an opportunity na mas lalo po nating makonect ating sarili sa ating Panginoon. Sabi nga ni Ellen White, prayer is the opening of the heart to God as a friend. Not that it's necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Yeah. So, kamusta ang ating mga prayer life? Kamusta ang ating mga meditation life, mga kapatid, sa panahong ito? Mas lalo bang lumago or mas lalong humina? Well, you can only answer that. Kayo lamang ang makasagot niya, mga kapatid, kung paano naapektuhan ang ating mga personal communication sa ating Panginoon, personal relationship sa ating Panginoon, dala ng pagbabago ng krisis na ito. And I think that's all for our discussion today. Kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin upang ating mapanatili ang paglago sa ating spiritual na pamumuhay sa kabila ng mga pagbabagong dala ng crisis na ito. Una, ating i-review, mga kapatid, we must do something. And then, we must view crisis as an opportunity rather than a challenge. And then we must look for the good that we can do to others. And look for ways to grow and learn, and consider the ways that you use your time alone. And lastly, mga kaibigan, sabi ng ating Panginoong Hesus sa James chapter 1, verses 2 to 4. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Kagaya nating pinagdadaanan sa ngayon, we must consider it all joy. Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Wow. So, sa kabila ng mga pagbabagong ito, sa kabila ng sabing new normal, sa kabila ng mga sa crisis nating hinaharap, mga kapatid, we can still grow spiritually. Atin lamang tingnan ang mga bagay-bagay o mga paraan na ating pwedeng magawa upang mas lalo pa nating mapalago ang ating spiritual na pamumuhay. Salamat po, Pastor Lowell, at gusto ko lamang bigyang diin yung do sa talata, sabi that you may be complete and lack in nothing. So ito po palang nararanasan natin ay isang blessing, isang opportunity para tayo ay mas lalong tumibay, lalo tayong lumakas at lalo tayong lumago, sa ating lahat ng ating aspeto ng ating buhay, lalo tigit sa ating espiritualidad. At sa akin, ang aking napulot dito ay panalangin, time alone with God, meditation, Bible study. So ito yung mga pagkain nating espiritual, mga practice natin, habits natin sa ating espiritual naman na kalusugan,
Kasi palagi tayong nag-uusap dito, pinag-uusapan natin, binabahagi natin tungkol sa physical na kalusugan, no? Sa spiritual naman na kalusugan, ito po yung mga sangkap, ito yung mga ingredients, ito yung mga kailangan nating kaining mga bitamina, no? Mga pagkain, plant-based, no? Pero ito, Bible-based na mga pagkain, spiritual food na tinatawag at practices na kailangan nating inihahalo kasama ng ating lifestyle. So bago po natin hilingan si Pastor Lowell ng isang panalangin, narito po muna yung ating mga patalastas mula sa ating pagamutan at sa ating kolehiyo kung meron man, at upang mas lalo po nating may paalam, may ipaabot ito sa ating mga tagapakinig at sa ating mga pasyente. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services, immunization services, PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious. Here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister. So yan po ang ating mga serbisyo dito po sa ating ospital, at nais kong kunin muna itong pagkakataong ito na pasalamatan po. Kahapon tayo po ay nagkaroon ng relief operations, no? Namigay po tayo sa mga kapatid natin at sa mga kaibigan na naapektuhan po ng mga pagbaha, no? Diyan sa malapit po diyan sa floodway diyan sa Pasig, at diyan po sa Montalban, Rizal kahapon po. Ay pinagpapasalamat sa lahat ng ating mga workers, empleyado dito sa Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College na talagang bigay mula sa kanilang mga bulsa para po maisagawa natin itong relief operations na to bilang celebration po natin, bahagi ng ating celebration. Gayon din sa mga taga Manila Adventist College Church at sa ating mga iba-ibang mga donors na talagang they made it possible para tayo makabalik doon. Ito po yung pangalawa natin, at tayo po may plano pa ng mga susunod pang mga relief operations, kaya kayo po ay maaring makipagtulungan sa amin. Kami po ay tumatanggap ng inyong mga donasyon in cash or in kind para po marami pa tayong matulungan, sapagkat marami pa rin ngayon. Alam mo, Pastor, malamig na ang tubig pag naliligo tayo sa umaga. Paano naman yung mga taong hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig ang kanilang mga tahanan, no? Napakahirap po ng sitwasyon. Nasa mga evacuation center pa ay talagang kailangan po ng tulong talaga. Kaya tulungan po natin silang bumangon sa ganitong mga trahedya at kalamidad. Ayun po, hilingan natin si Pastor Lowell Arquizo ng isa pong panalangin sa ating pangwakas. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga kaalaman na aming natutunan sa umagang ito, na magbigay sa aming gabay upang patuloy pong lumago sa aming spiritual na pamumuhay sa kabila ng anumang mga pagbabago, dulot ng mga trahedya, dulot ng pandemic na dumating po sa aming buhay. Tulungan kami, Panginoon, gabayan kami ng Banal na Espiritu, na sa ganun amin po itong magampanan, amin po itong magawa, upang amin din pong maabot ang paglago na inyo pong inaasahan para sa amin, na aming magawa at patuloy po naming maisagawa, Panginoong Diyos, sa anumang mga panahong darating. Umaasa kami sa inyong tulong dahil kayo lamang po ang aming gabay
at kung sa aming mga sarili lamang ay maaari po namin hindi magawa ang mga bagay na ito. Kaya tulungan kami, ipatuloy pong ipagkaloob sa amin yung banal na Espiritu. Nang sa ganon ay magkaroon kami ng kasiyahan na maabot ang paglago, ang pamumuhay espiritual na nais niyo pong aming marating. Patuloy pong pagpalain ang inyong pong institusyon, ang inyong pong hospital, ang inyong college sa mga serbisyo at mga paglilingkod po na aming ginagawa. May patuloy po kaming maging pagpapala sa mga taong pumupunta at sa mga taong pong aming napapaglingkuran. Maraming salamat din sa patuloy niyo pong pagpapala na inyong pong ibinigay sa inyong institusyon, Panginoong Diyos, na sa kabila ng panahong ito ay kami po ay nakapaglingkod pa rin, nakapagbahagi pa rin ng ipong pag-ibig, ng ipong kagalingan sa mga tao pong nangangailangan. Maraming salamat na hindi po kami patuloy na samahan, patuloy pong pagpalain, at patuloy din pong tanggapin sa mga pagkakamali po na aming nagawa. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat, Pastor Chaplain Lowell Arquizo, sa inyong mga ibinahagi at sa inyong panahon ngayong umaga. At muli po, sa ngalan ng mga men and women ng Adventist Medical Center and Colleges Manila, kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi po kami makakarating ng 91 years, kung hindi dahil po sa inyo. At sa pamamagitan po ng programang ito, Adventist Med Facebook Live, amin pong pinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Patuloy po ninyo kaming ipanalangin dito sa ating patuloy na paglilingkod sa healthcare at saka sa education. Ayan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia, na nagsasabi pong lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and happy long weekend sa ating lahat.